Ang ganda ng pagkakasabi rito ni ano eh, ni Auntie Claire, no? Nagtataka po si Auntie Claire. Bakit ang taas sa survey ni BP Sara, no? Parang kababalaghan na. Basahin lang po natin 'to, no? Sabi po ni Auntie Claire, saan nagmumula ang rating na ito? Hinahanap din po namin. So sana ang mga survey ratings na ito hindi magsilbing panlilin lang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hindi po dapat maging instrumento ng panlilin lang ang survey rating sa katotohanan. Ang tindi ng mga binitawan, no? Okay lang po yan kung ang kinakantsawan niya pong survey rating, yung mga bagito pa. Halimbawa, yung mga numero, yung mga Octo Arts Dancers survey, yung mga Publicus Asia. Yan, mga bagito po yan. Okay lang po yan. Kasi, syempre, kukwestiyonin mo. Pero yung SWS, at saka Pulse Asia, kukwestiyonin mo yung mga yan. Wala ka pa sa politika. Nagsasurvey na yung SWS at saka Pulse Asia na yan. Meron na silang track record. Auntie Claire. Hindi po yan gagawa ng survey para wasakin nila yung track record nila dahil mawawalan po sila ng kredibilidad. Alam niyo ba yung mga survey company na yan? Umaasa yan sa kanilang kredibilidad. Malaki kinikita nila sa survey? Correct. Malaki po kinikita nila sa survey. No? Kasi po, kredibilidad po yung puhunan nila. Sino karamihan gumagamit ng survey? Mga politiko. Lalo na po sa local. Nagbabayad po yung mga politiko sa local para malaman nila saan sila mahina, saan sila malakas. Very practical po yung pagkakaroon ng mga survey company. Malaki po kinikita nila. Opo. At ang puhunan nila, yung kanilang integrity. Kaya yan. Pag yung Pulse Asia at SWS, kahit po kayo ay tutol sa mga yan, may kredibilidad po yan. Kukwestiyonin mo, sino ka para mag-question sa SWS? Bakit walang nagko-question ng malalaking grupo sa mga survey ng SWS at saka Pulse Asia? Yung kredibilidad nila mas credible pa sa mga magko-question. Ikaw ba, may kredibilidad ka ba? O ikalawa, alam mo, Auntie Claire, yan po ang patunay kung nagtataka ka bakit mataas sa survey si BP Sara, yan po ang patunay na detach kayo sa Malacanang sa pananaw ng mga tao. Kayong mga taga Malacanang, hindi kayo nakakawala. Uso yan ngayon, di ba? Yung nasa bubble kayo. Echo chamber. Kayo nagbobolahan. Ang galing ng Pangulo. Mahal ng tao ang Pangulo. Ang husay ng Pangulo. Yun lang naririnig nyo lahat. Tawag dyan, echo chamber. Echo chamber, doon kayo nabubuhay. Lumabas kayo sa echo chamber nyo, isinusukan ng mamamayan ng administrasyon na to. Saan ka nakakita? Sa administrasyon na ito. Masyadong laganap ang korupsyon. Pinakamalawak, breaking all records. Pinakamalawak na korupsyon na naranasan ng Pilipinas ngayong administrasyon. Tapos sasabihin ng mga nasa administrasyon, ang Pangulo nga lang ang tanging Pangulo na direktang lumaban sa sa korupsyon. Anong uring utak yan? Magtataka pa ba kami sa inyo kung sasabihin ninyo na ganun ang mentalidad nyo? Correct, may sarili kayong mundo. Hindi kayo normal lahat mag-isip. Maski po yung mga hindi rin normal yung mga vlogger, alam po nila. Kasi kahit papano, hindi naman po mga ultra-millionaire yung mga yan. Na hindi na po nila alam yung pananaw ng masa. Alam po nila.
Wala na nga nagkakalye survey sa inyo eh. Bakit? Biruin nyo yun. Sa panahon ninyo, laganap, detach na kayo sa nararamdaman ng tao. Nagtataka daw si Anticler eh. Panay daw trabaho ni Marcos. Si BP Sara daw hindi nagtatrabaho. Bakit ang taas daw ng survey? Masyado kayong detach sa mga pananaw ng tao. Kaya kahit na hirap na yung buong Pilipinas, galit na yung mga tao, nakikita pa rin namin sa inyo, panay pa rin concert ninyo, panay pa rin kasiyahan dyan sa palasyo. Tapos naghahanap kayo, bakit si Vice President Sara Duterte ang taas? Bakit negative si BBM? Bakit si BP Sara ang taas ng survey? Hindi ko makakalimutan yung halimbawa mo, Anticler eh. Lumabas ka sa bahay, wala naman ang hold up sa'yo. Pumunta ka sa palengke, wala naman nagsasaksakan. Yun yung batayan mo. Na maganda ang takbo ng Pilipinas kasi lumabas ka sa bahay mo, hindi ka na hold up. Nagpunta ka sa palengke, wala ka nakita nagsasaksakan. Yun ang batayan mo. Kaya magandang patakbo ni BBM sa Pilipinas. Inan yan. Detach po kayo sa katotohanan. Isinusuka po kayo. Yung buong gobyerno ninyo, lahat ng tao na nakakausap ko. Wag na, hindi naman lahat siguro. 98%. Baka may natitira pang 2%. Nagtataka sila. Bakit daw negative si BBM? Ang sipag-sipag. Katunayan, nagkakasakit na po sa kasipagan. Hanggang madaling araw daw gising. Nak ng pupa. Taga Malacanang, doon ka ba nakatira? Alam mo na, hanggang madaling araw nagtatrabaho. Okay. Saan nagmumula? Meron pa siyang sinabi. Asa na ba yun yung sa buitre-buitre? Hindi ko yata natantosan. Eto po. Sabi nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama pero walang gawa. Imaginein mo yan, nasasabi mo yan, Anticler. Alam mo ba si BP Sara? Gustong-gustong tumulong nung simula. Gustong-gusto niyang tumulong kay BBM. In fact, kaya nga siya may confidential fund eh. Dahil yung confidential fund niya sa Davao, ginamit niya yun para maging insurgent-free yung Davao. Gustong-gusto niya makatulong. Kaya siya nag-request ng confidential fund para makatulong siya sa laban sa insurgency. Pero anong ginawa ninyo sa confidential fund ni BP Sara? Gustong-gusto niya makatulong. Nung DepEd siya, kaya siya humingi ng confidential fund dahil merong pagkakagastusan na hindi kaya ng normal na budget sa DepEd. Halimbawa, yung problema sa droga, nakakapasok yung droga sa eskwelahan. Ang mga eskwelahan po, ang mga principal,
mga public school officials, ano ba ang kakayahan nila para tugisin ang mga nagtutulak ng droga doon sa eskwela nila o sa malalapit sa kanilang eskwela? Di po ba? Yan yun. Diyan gagamitin. Pagre-recruit ng mga insurgent, diyan po ginagamit ni binulgar naman ni BP Sara yan. Gusto niyang maawat yung recruitment ng mga estudyante. Kaya may confidential fund. Yung pong mga ginu-grooming na bata ng mga matatanda sa eskwelahan, mga teacher, mga Johnny Baby, mga Jaguar. Yan po ang paggagamitan ng confidential fund. Pero anong ginawa ninyo? Gusto makatulong ni BP Sara. Ayaw niyan lumaganap ang droga sa eskwelahan kasi DepEd siya. Ayaw niyan lumaganap ang recruitment sa eskwelahan kasi DepEd secretary siya. Ayaw niyan lumaganap na yung mga estudyante natin ay napagsasamantalahan kasi DepEd siya. Anong ginawa ninyo? Inintriga ninyo yung confidential fund. Tapos sasabihin mo ngayon, emotional, vulture siya, para siyang buitre. Na wala naman nagagawa, para tulungan si BBM. Tama ka. Kung ang ginagawa lamang ng administrasyon ay magnakaw, talagang walang tulong si BP Sara dyan. Dahil ayaw ng mga Duterte magnanakaw. Pero kung kapakanan ng bansa, napatunayan na natin sa simula pa lang. Gustong tumulong ni BP Sara. Pero anong ginawa ninyo sa pagtulong niya? Inintriga nyo. Kung nasunod lang sa DepEd si BP Sara, di na sana makakapag-recruit ng mga future insurgent sa loob ng eskwelahan. Meron ba kayong katapat na proyektong ganun? Wala. Tapos sisisihin nyo si BP Sara? Okay, isa pa. Eto, tatapatin ko na kayo ha. Bakit si BP Sara umaalagwa? Ang taas-taas na rating, lahat basura ang tingin ng tao. Sinusuka ng tao, ng mamamayan. Ito po, real talk tayo. Sinusuka ng mamamayan itong gobyernong ito. Lahat ng political na grupo, maski yung mga nagsasabi na sila ay anti-corruption, pro-people, katulad nila Kiko, nila Dilima, grupo ng mga makabayan, grupo ng nila Risa Ontiveros. Lahat sila nagsasalita na anti-corruption. Pero sino lang po ang kalaban totoo ng korupsyon? Sino lang ang nakikita ng tao na kalaban ng administrasyong ito? Mga Duterte. Walang ibang option kung ayaw sa gobyernong palpak, Duterte ang katapat. Nagtataka kayo bakit? Oh, ang gandang ano nun. ang gandang political slogan nun. Kung ayaw sa gobyernong palpak, Duterte ang katapat. Walang iba eh. Walang ibang option ng tao dahil nakikita nila na tanging Duterte lamang, mga grupo lamang na align sa Duterte, mga personalidad na align sa Duterte, ang tunay na nagpo-point out na korap ang gobyernong ito. Mga Duterte aligned personality langs. Kasi personalities dapat eh. Hindi ko nalagyan ng S. Personality langs.
Di po ba? Paano hindi tataas ang rating ni BP Sara? Siya yung nakikitang leader, siya yung sinasabing leader ng mga iba't ibang grupo na anti-corruption. Ngayon, nalantad na po lahat yan. Grupo nila Cielo Magno, grupo ng mga apo ni Cory, grupo nila Dilima, nila Leni Robredo, nila Kiko, Bam Aquino, grupo nila Risa Ontiveros, nila Tenyo at ng Makabayan, lahat sila. Na-realize ng mga tao, kampi pala lahat to kay Marcos. Never again kami sa inyong lahat. Mga lintik kayong mga Marcos Aquino kayo. Dekada nyo ng pinahirapan ng Pilipinas. Kayo pa rin hanggang ngayon. Kayo pa rin ang mga salot. Nagkakampihan pa kayo ngayon, ha? May nagpo-propose nga. Bam Aquino raw at BBM ang magandang tandem. Kasi Aquino at Marcos. Yan lang daw makakatalo sa Duterte. Magsanib yung Aquino at Marcos. Magsanib na kayo lahat. Ganito na lang partida. Tumakbo kayo lahat. Pagsama-samahin nyo boto nyo. Comelec, partida na namin. Laban sa boto ni BP Sara. Ewan ko lang kung manalo kayo lahat. Okay na yo, apo. Ha? Para kayong mga kate sa likod. Nagtataka ka, Auntie Claire, kung saan nagmumula yung mataas na rating ni Inday Sara. Si Inday Sara lang ang nakikitan pag-asa ng mga tao para makaahon dito sa kabulukan na to. Si Inday Sara lang ang nakikita ng mga Pilipino na tanging pag-asa ng Pilipinas. Yan ang real talk sa inyo. Mga demonyo. Kung kayo lang ang aasahan ng Pilipinas, yung mga kaalyado ni Marcos ngayon, sila Hontiveros, sila Leni Robredo, yung mga Rimulya at mga Tulfo, wala pong pagkaiba yan. Wala pong pinag-ibayan ngayon. Baka mas worse pa. Kung nagawa nilang ipagtanggol yung very obvious na mga nakawan, ipagtanggol yung very obvious na mga corruption, wala pong pag-asa ang Pilipinas sa inyo. Ay nihahain ninyo. Ang nakakatawa tong grupo ni Ontiveros eh. Tapos tuwan-tuwa sila dahil inatake daw ni BP Sara si Ontiveros. Threat daw kasi si Ontiveros kaya inatake. Si Auntie Claire ba threat? Si Trillanes ba threat? Si Dilima ba threat? Kaysa idemanda kayo ni BP Sara, hindi po sanay yung mga Duterte magdemanda sa salitaan. Hindi yan katulad ni Kiko Pangilinan na mahilig magdemanda. Kasi banban. Sumuko nga sa debate kay Cayetano eh. Di na ako sasagot. Puta, tampuhin. Kala mo namang gwapo.